Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Ecclesiastes chapter 6 verses 1 to 4. Walang kabuluhan ang kayamanan. Narito isang kawalan ng katarungan na nagaganap sa mundo. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming ari-arian at karangalan. Sa kasawiang palad, hindi inob ng Diyos na tamasain niya ang kanyang dulot ng mga bagay na ito. Bagkus ay iba ang nakinabang. Ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot ng lamang ng sama ng loob. Mabuti pang di hamak ang sanggol na ipinanganak na patay kasi isang taong nagkaanak ng hindi naranasan ang maging masaya at hindi pinarangalan ng siya ay ilibing. Wala rin kabuluhang matatamo ang isang sanggol kahit siya ay pinanganak, sapagkat mamamatay din siya at malilimutan. Yan lang po. Maraming salamat. Panginoon ng Panginoon, God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 6 sa talata 5 hanggang 6. Ito po ang nakasaad. Hindi nito nakita ang araw ni natikman ang mabuhay, ngunit mayroon naman siyang ganap na kapayapaan. Kaya mabuti pa siya ng hindi hama kaysa isang taong nabuhay ng 2,000 taon, ngunit di nakaranas ng kasiyahan, hindi ba't iisa lang ang uwian ng lahat. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri. Pasalamat sa ating lumikha. Amin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Mga Ngaral, chapter 6, verse 7 to 8. Nagtatrabaho ang tao para may makain, pero hindi pa rin siya nasisiyahan. Ano ang lamang ng marunong sa mangmang? Ano ang mapapala ng mahirap kahit alam niya ang pasikot-sikot sa buhay? Amen. God bless po. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Ecclesiastes, chapter 6, verses 9 to 10. Mabuti pa ay masiyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. Lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na noong una pa, at ang tao'y di makapananaig laban sa kapangyarihang higit sa kanya. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli, no, na sa ating lahat. Tayo nga po ay nasa Ecclesiastes, no, chapter 6, verse 11 to 12. Sabi po dito, yamang may maraming bagay na nagpaparami ng walang kabuluhan. Ano ang pakinabang ng tao? No? Sa 12, sapagkat sinong nakakaalam kung ano mabuti sa tao sa buong panahon ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugugol gaya ng anino. Sapagkat sinong makapagsasabi sa tao kung ano ang mangyayari pagkatapos niya sa ilalim ng araw. So dito makikita po natin, no, talagang marami pong salita, maraming plano, ngunit lagi po natin tatandaan, ito po ay laging walang pakinabang, no. Dito itinuturo po ni Solomon na maraming argumento, no, maraming pangarap po yung tao, puno ng pag-aalala, pero wala po itong saysay, no, kung wala ang Diyos. So, hindi sa dami ng sinasabi o inaasam ang mahalaga, kundi yung pamumuhay, no, ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya, huwag po nating sayangin ang buhay na sa mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na walang halaga. Unahin po natin palagi ang Diyos kaysa sa makamundong mga tagumpay. Ang tao po ay hindi nakakaalam, no, ng kanyang haharapin o kanyang kumbaga yung kanyang hinaharap. No? Tanging ang Diyos po yung nakakaalam kung ano yung tunay na mabuti, kung ano po yung mangyayari sa araw ng bukas. So, magtiwala po tayo sa Diyos, no? Na sa bawat panahon po, no, ng ating buhay, ang ating kinabukasan po ay lagi po nating tatandaan na ito po ay nasa kanyang kamay. So muli po, purihin ang Panginoon, and God bless everyone.